Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta kayong lahat mga sangkay? Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. No? Sa kanilang mga fans. Sa lahat ng fans ng Rochelle. Team Kalingap Partners. Sa aking group, no, na Kalingap Watchers, Kaliwat ang tawag dyan, no? And sa aking mga sponsors, kay Tita Bing, Horbin TV Vlog, kay Tita Mina Ramilio, Tita Kong Bayot, kay Tita Pia Payne, and kay Mamita ng San Diego, California. Ayan. So, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Wala akong video clips na ipapakita sa inyo. Ito'y patungkol sa live kanina ni Kuya Val, kaninang umaga, no? Base sa aking pagkakaintindi, kanina sa paliwanag ni Kuya Val, ako'y magbibigay ng opinion or kuro-kuro para sa akin side, base sa aking pagkakaintindi po, ano. So, bago ang lahat, gusto ko lamang pong pasalamatan si Kuya Val. Thank you so much. Maraming salamat Kuya Val sa pangunawa. Maraming salamat po at naintindihan niyo po ako. Maraming salamat din po sa paglilinaw kanina. And sa sinabi mo kanina na si Sangkay ay hindi, ang reaction ni Sangkay ay hindi pambabalahurak. Dapat intindihin niyo po kung ano yung mga sinasabi ni Sangkay. Which is tama. Tama po yun yung sinasabi ni Kuya Val na never po ako ng balahura, ng bastos ng tao. Dapat nasa isang tao lang po yan, no? Nasa interpretasyon ng isang tao. Kung ikaw ay isang tao na may galit sa isang tao, kaagad ang papasok sa iyo. Negative kaagad ang nasa isip mo na, no? Lahat ng mga sasabihin ng isang tao na ayaw mo, mali para sa iyo. So, salamat muli, Kuya Val. So, ito yung aking kanina, no, na aking obserbasyon doon sa paliwanag ni Kuya Val. No, kung nakita ninyo na nagdo-drawing si Kuya Val kanina, parang nagdo-drawing, yan po isang tinatawag na organizational chart, no? Sa isang kumpanya, naka-importante ang merong organizational chart para nalalaman ng mga empleyado kung nasa ang pwesto nga ba sila, no? Base sa aking karanasan, for 15 years na nagtrabaho sa isang company, iba't ibang klaseng company, no? Base sa aking nalalaman at ako'y nagtrabaho din sa isang HR department, no? Dalawang company ang aking napasukan na nasa HR department ako. Yung una yung sa mga under ng Ayala, no? Globe Telecom. Ako po ay nasa HR department doon, which is ang hawak ko ay compensation and benefits, no? Ang task na ginagawa ko po doon, ako ang may hawak lahat ng 201 files, lahat ng empleyado na nasa 10,000 employees all over the Philippines, no? Ng Globe Telecom. Ako ang ingat yaman ng kanilang mga 201 files. Nandoon naka-file bawat folder, naka-folder sila yung kanilang mga resume na ipinasa, ang kanilang mga requirements, lahat ng requirements nakalagay po doon. And sa tuwing merong merong recommendation for regularization, ako po yung nagre-recommend sa bawat mga department heads, no? Oy ma'am, nire-remind ko, magsi 6 months na. Ito ba, i-regular nyo po ba itong empleyado ito? Kasi once na lumagpas ng isang araw lamang ang isang empleyado sa loob ng 6 months, automatic po yan. Regular siya kahit wala pa siyang natatanggap na regularization na letter. Yan po yung nasa law ng DOLE, no? So yung isa naman, isang company which is yung last na company na pinasukan ko, yung pa isang shipping company, malaking company na mga barko ang hawak po namin. Ako yung nagre-recruit, nag-hire ng mga empleyado ng barko, yung mga sasakay ng barko. Ako po yung nag-interview sa kanila. So, yun yung may idea ako regarding dyan sa organizational chart na ipinakita ni Kuya Val. Yung iba naman, flowchart ang tawag, yung iba naman ladder. Ibig sabihin ng ladder, hagdanan,
step by step nakikita natin kung sino yung mga nasa taas, sino yung mga nasa baba. So tama po yung sinabi ni Kuya Val kanina, yung drawing niya na ipinakita sa ibabaw. CEO or COO or President, nandiyan dyan sa taas. Down, pahaba. Sa pahaba na yan, nandiyan dyan yung bawat department. Like for example, HR department, human resource department, accounting department, purchasing department, ganyan, no? Hile-hilera po yan. So, bawat department merong heads, no? Meron bawat heads. So, sa bawat heads naman merong tinatawag dyan na manager, supervisor, sunod-sunod po yan. Manager, supervisor, merong officer, assistant, associate, ganyan. Magkakasunod po yan. Pero ang pinaka-head, yun po yung manager sa tinatawag na department heads, no? So, kung sinong manager ng human resource, ng HR, yun po yun. Kung sino yung head ng accounting department, kung sino yung head ng ng purchasing department, magkaka-level lamang po sila, no? So, yun po yung paliwanag ni Kuya Val kanina. So, dito sa drawing ni Kuya Val, si Kuya Val ang head, nasa taas. Dito sa baba, sa bawat department heads, nandoon kung sino-sino, sina Virador, Mighty Emmy, ako, at kung sino pa, yung mga magkaka-level po yun. So, yun yung paliwanag dyan. Tama po yung paliwanag, napakalinaw po ng paliwanag ni Kuya Val kanina. Sa mga tao na nakakaintindi, ng mga taong nagtrabaho sa isang company, maintindihan po nila yon, yung organizational chart na yan. Para sa mga, ito'y isang explanation lamang po, no, para sa mga viewers na hindi nakakaintindi regarding dyan sa organizational chart. So, magkaka-level po bawat department heads. Hindi po pwede pakialaman ng HR department ang trabaho ng accounting department. Ang accounting department hindi pwedeng pakialaman yung HR department, ang trabaho nila. Or ng purchasing department. No? Bawat department ay may kanya-kanyang task, may kanya-kanyang trabaho. No? Kasi bawat tao, bawat department, kung ano yung qualifications nila, kung yun anong trabaho nila, doon po sila nababagay, kagaya sa accounting department, kagaya sa HR department, yun doon lang sila, yun lang ang saklaw nila, no? Pagdating naman po diyan, so magkaka-level po, kung halimbawa ang mga department heads, mga manager, nagkaroon ng kasalanan, sino po ang magbibigay ng parusa? Head, ang president, kagaya si Kuya Val, siya po ang magbibigay ng parusa sa amin, kay Virador, sa akin, kay Mighty Emmy, pagka kami ay nagkaroon ng kasalanan. Ngayon, pag nagkaroon naman po ng kasalanan ang mga tao namin, bawat heads, no? Halimbawa, itong empleyado, saklaw ko, hawak ko na empleyado, panay ang absent. Sino ang mag-ano ng call niya, kukuha ng attention niya? Ako. Kasi ako ang nakakaalam ko anong ginagawa niya sa loob ng department ko. So, ako ang magbibigay ng sa kanya. Ipapaalam ko po ito sa HR department, o ganito, ganyan, itong isang empleyado ko laging absent, ganyan, ganyan. So, gagawa na po ng letter, memo, yung HR department. Sila pong nakakaalam kung ano po yung parusa ang dapat ibigay kasi nasa kanila ang handbook. So, yung handbook, nandoon lahat ng mga policies ng company, no? Alam nila kung ano ibibigay na pataw, na parusa dito sa taong ito, sa panay ang absent. So, gagawa ng memo, ipapasa sa akin, ipapabasa sa akin. Kung approve, sasainan ko, pepirmahan ko. Then, ako po yung magsiserve doon sa tao ko, sa staff ko, na ganito ang nangyari sa iyo. No? So, ganun din po dito sa Kalingap. No? Si Kuya Val, nasa taas kami, halimbawa, may kasalanan, kagaya ko sa grupo ko, like example lang po ito, no, si Tita Laila Mendoza nagkaroon ng kasalanan, hindi sumunod. Kukunin ko po yung attention ng MERD, ganito po yung head. Ang mag-uusap mga heads po, no, ganito po itong si Tita Laila Mendoza nag-upload ng ganyan, wala pang so sila ang magbibigay, titingnan nila yung handbook nila, ibig sabihin ng handbook, yung rules nila kung ano yung parusa na dapat ipataw dito. Then,
Pagka na, ano na yun, na sign na, na pirma na, yun po yung record. I-record na nila yun. Yun may record na yung isang tao ko. Then, dapat ipapaalam din po yun sa, sa head, sa pinakapinuno. So, malinaw po no na ang nais lamang na iparating dito ni Kuya Val na bawat department heads, walang pwedeng may magparusa sa bawat isa, sa bawat isang department heads. Ang may karapatan lamang na magparusa si Kuya Val, Kung sino man yung president or CEO or COO, yun lamang po ang may karapatan na magparusa sa mga heads. So malinaw po yun. Yun po yung pagkakaintindi ko kanina sa paliwanag ni Kuya Val. At the same time, halimbawa, si HR department naman, kasi halimbawa, ang HR sila yung may hawak ng time card or ng records, ng pag-in, ng out, kung laging late ito, nakikita po nila yan. Pwede po nila kunin din yung attention ko, oy ganito, heads, ganito, ganito, ganyan. Nakita ko ang dami niyang absences, ang dami niyang lates. So, magbibigay po tayo ng parusa dito. So, ang mag-uusap po dapat dito, yung bawat heads, laging i-call yung attention ng mga heads, So, vice versa po yan. Kung sino ang nakakapuna, HR man or yung heads mo, na nakakapuna sa kanyang staff, magtutulungan po yun. Vice versa na magpapaalaman sila para mabigyan ng karampatang action ang isang tao, ang isang empleyado. So, yun yung aking ako yung nagpapasalamat dito sa kay Kuya Val na malinaw ang lahat, nalinawan ang lahat kanina na sabi nga ni Kuya Val kanina dapat hindi niya ito ilalabas, kasi parang sila lang ang dito, kaso nga lang medyo nagkakagulo, so no choice si Kuya Val kundi ilabas niya ito at ipaliwanag, which is true, which is maganda din naman na labas po yun ni Kuya Val, na ipaliwanag ni Kuya Val yun na dapat ganito, na para alam na ang bawat task, ang bawat department ay hindi dapat pakialaman ng isang department, ng isang departamento, Kung anong ginagawa ng trabaho ng department ng purchasing, ginagawa ng accounting department, hindi nila dapat pakialaman ang bawat isa. So, ang mayroon lamang po doon mga heads, ang magpupuna, or di kaya kung ang mga heads ay mayroong problema, itong heads na ito, mayroong ginagawang kalukuhan, yung nasa taas, pinakataas, may-ari ng kumpanya or president or CEO or COO ang dapat na magbigay ng parusa dyan. So sana malinaw ang lahat, Muli ako'y nagpapasalamat kay Kuya Val na kanina yung paglilinaw na napakalinaw ng kanyang explanation, na sana lahat ng mga viewers na walang idea sa ganitong klaseng tinatawag na organizational chart, na intindihan po nila, ipinasok po nila sa isip nila na ganito po yung dapat, ito yung dapat na dapat sundin natin para hindi nagkakagulo ang lahat. Sa isang kumpanya, may mga sinusunod po dapat na ganyan. Para malinaw, malinis ang takbo ng isang kumpanya. Muli, maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Loans, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mga kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.